Grabe talaga pala itong mga diskaya. Tama yung sinabi ni Secretary of Justice Boyeng Rimulya, naiiba. Napaka peculiar. Kakaiba itong diskaya. Kaya hindi ito pwedeng pabayaan o hindi pukusan ng investigasyon. Bakit? Unang-una, 280 billion pesos ang nakuhang kabuuang kontrata nito. Grabe, ano? Isang ano lang yan, ha? Kontraktor. Diskaya nga. Marami silang tinayong mga korporasyon, St. Timothy, St. Gerard, no? Grabe. Nagtayo sila ng mga iba-ibang construction company, St. Timothy, St. Gerard, kung ano-ano, Alpha and Omega, para kung saan-saan na mga ahensya ng gobyerno, nakapangontrata sila. Hindi lang DPWH. Hindi lang DPWH. Naalala nyo yung pinuntahan ni Lisa Araneta at ni Yussi Claire Castro? Ano yun? Kagagawa pa lang, katatapos pa lang na building, yung Film Heritage Building of the Philippines. Film Heritage Building. Ngayon, na yata, gagamitin na. Ayun ang binisita, tumutulo, nagkakrak ang mga semento. Tapos yung kisame, may pasa. Ibig sabihin, tumutulo. Napakapalpak ng pagkakagawa ng malaman kung kanino. St. Timothy na naman yata yun. St. Timothy. Imagine niyo, ibig sabihin, sa City of Manila, ewan kung kaninong project yun, Department of Tourism yata yun eh. Ay kung Department of Tourism, napasok pa rin ng mga diskaya. Tapos pati yung, di ba yung sa Baguio, sa Baguio City, mayroon din silang project doon. Sa Ilocos Norte, mayroon din silang project. Mga kumpanya ng diskaya. Yung ghost project doon sa Davao Occidental, 96 million, diskaya na naman. At ito ang malala, ito ang malala. Pati Department of Health, yung mga mga walk-away centers daw na facilities ng DPWH noong taong 2020, bilyon proyekto rin yun. 2020, so panahon ni Duterte. Alam niyo kung anong nangyari mga kabunyog? Inamin mismo ni DOH Secretary DOH Secretary Herbosa na ang kontraktor ng nasabing mga walk-away centers na inaward at ginawa noong 2020 sa DOH ay St. Timothy. si Senadora Risa Hontiveros mismo ang nagtanong sa kanya, paano nalaman ni Herbosa, DOH Secretary Herbosa, nung nilista kasi yung top 15 contractors ng mga flood control, yung nilabas ni PBBM, di ba nakalagay doon St. Timothy? Tapos nung tiningnan niya doon sa mga naging major contractors ng DOH, Department of Health, St. Timothy na naman. O di syempre, kanino ang St. Timothy? Diskaya. At anong taon? 2020. Sinong presidente? Duterte. So malamang, tama yung sinasabi ni Secretary of Justice Boyeng Rimulya. Itong diskaya na ito ay pinapaboran talaga ng gobyerno. So maraming connections. Matataas ang connections nito. Kasi ang mga proyekto nito, DOT, DOH, tapos DPWH, pati nga sa Bicol, yung palang hindi natapos na flyover doon sa Bicol, diskaya pa rin pala yun. Kaya napakatindi nitong diskayang ito. Ibig sabihin, ang connections talaga nito, matindi. Napakataas na level. Mukhang malaki ang binibigay nitong porsyento. Kaya siguro paboritong-paborito. Kaya nga sabi ni Secretary of Justice Boyeng Rimulya, kapag doon daw sa nalaman nila, kasi tell all na sinabi na lahat, alaga daw masusuka ka kung sa extent at sa tindi ng ano bang pagkakasabi ni Boyeng Rimulya, nakita ko yung reaction niya Mga kabunyog, mga kabayan, ang reaction ni Boyeng Rimulya, ano ba yun? Sabi ni Boyeng Rimulya, ang reaction niya nang malaman niya yung Diskaya's schemes defy norms beyond imagination in scale. Yun ang galing kay Secretary of Justice Boyeng Rimulya. Yung eskema na ginagamit ng mga diskaya defy norms. Ibig sabihin, hanggang lumabas na sa mga kalakaran.
matindi, beyond imagination. Hindi mo raw ma-imagine yung saklaw. Kaya ito yung patunay niyan. Pati pala sa DOH. At alam niyo kung anong nangyari dyan sa walk-away centers na yan? Non-operational. So ghost projects din. Parang ang ghost project hindi lang dun sa flood control. Pati yung mga walk-away centers na dapat magagamit na ng mga tao, serbisyo, facilities ng DOH, hindi rin magamit. Pero nakuha na yung pera. Completed na. So parang parang flood control projects din na ghost. Ganyan ang nangyari sa DOH. Kaya dapat imbestigahan din ito. Imbestigahan din ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.